Tabletop ironing board, 349. Yung update, homeschooling, paano siya. Hi guys! So another day, another vlog. Nandito kami sa MOA. Nagkakain kami ng lunch dito sa Catherine's Cafe. Nag-order ako na sa akin ay itong thick cut ribs, tapos pork adobo. And ang sarap ng ano nila, ng mashed potato nila. Ang laki din ng servings. Enjoy namin yung lunch and chika later. Sa ang Catherine's Cafe sa mga bagong cafe resto sa Mall of Asia. They offer all-day breakfast meals and pastries. Para sa amin, masarap ang mga pagkain dito. Isa sa reason kung bakit kami nasa Mall of Asia ay ang IKEA. Mamimili kami ng mga gamit for Rafa's homeschooling setup. Yes, you heard it right. Nag-decide kami na i-homeschool si Rafa this year. Later, i-discuss namin ang mga reasons kung bakit. Pero bago ang lahat, check natin ang mga sales sa IKEA. Mukhang makakarami na naman si nanay nito. Hi guys! 39 pesos. 39 pesos isa. Ang isa. Ano talaga? Galing, di ba? Ang kapal niya, oh. Spoon rest. Yun. Tingnan niyo pag nagluluto kayo, ito ay spoon rest. Ano na to? Made of stoneware daw siya. 149 lang. May ganito kami. 99 pesos lang. Hindi siya kinakalawang. Ang tagal na lang ganito natin, no? Parang pandemic natin yung nabili. Hindi siya kinakalawang, in fairness. Ay, oh, peeler, oh. 49. Peeler. 49. 49 lang. Hindi ako sanay gumamit nito. Chopping board for only 79 pesos. Tamo, 2 pieces na siya, tapos 79 pesos lang. Flexible chopping board. 2. Oh, 2. Oh, 2. Pwede na. Diba? Pwede na, flexible. Yung isa pang vegetables, Isa pang ganyan. karne. Yung isa pang meat. Diba? Ito ang maganda. Magkano? 179 isang ganito. Kapihan lang, oh. Oo nga, pero sana wag white, anak. Ayoko ng white. Galing gantong color. Ano yan? Oh, pang tea. 79. Oh, yung mug natin sa bahay. Ay, gusto ko to, Han. Ano Gusto yan? ko to. Sige, Pang go. coffee. 79 pesos. No? Dalawa. Magtatago na ulit ako ng mag. yung Bayamang ka. yung ang sadya talaga namin dito pang gamit sa homeschooling, pero kung ano-anong nabili ko, di ba? Express. Ito ay 449. Ang ganda niya, oh. Tabletop ironing board, 349. Yes, it tastes like Ferrero or Maltesers. Yeah. Rafa loves.
Next stop, ang After 3 Dessert Cafe sa MOA Sky. It is a cozy nature-themed dessert cafe known for their signature egg tarts and coffee. Hi guys! Dito kami ngayon sa MOA. Dito kami sa After 3 Cafe. After 3 Cafe. Na-try namin. First time namin dito. So, na-try namin kung masarap ba to. Nag-order kami ng ng creme brulee. Na ube egg tart. Bago ba to? Bago ba to cafe? Hindi ko alam eh. Madalang kasi kami dito sa Hindi MOA. ako sure kung bago. Sarap. Again, umorder tayo ng creme brulee at saka Oo. Ube egg tart. Tapos tingnan mo naman, ganda ng ano nila, oh. Ng kanilang spoon. Dessert spoon. Tapos meron pa silang disposable gloves. So, at saka order kami ng coffee. Sa akin ay Spanish latte. And then, sa aking asawa ay cappuccino. Ay, dalawa pala to. Oh. So, ayun nga. Kaya kami nandito actually kasi punta kami sa IKEA. Dahil kailangan namin ng homeschooling essentials. Kasi si Rafa ay nag-transition na into homeschooling. Yun, so nag-transfer na siya. Homeschooling. So, bakit kami nag-transfer? Disclaimer lang, no? Itong mga reasons namin ay, personal ito lahat. Okay? So, ito yung based sa experience namin. First, safety. Lalo nung, if you remember, karoon ng sunod na earthquake last year ba yun? Basta nitong bago-bago lang. Bilang nanay, tapos yung anak mo ay elementary, nakakatakot. Mga ganyang disaster na hindi natin mapipredict. Ika nga ay force majeure. So, ayun. Teka, tatry ko muna kung saan. So, iniinit siya. sarap. Sarap! Ang sarap nung ano niya. Ano ba to? Trust? Ito, yung side, ang sarap. Going back yun. Second reason namin is health. Kasi napansin ko, ever since hindi ko alam kung dito lang sa school ni Rafa ha. Ever since nag-start siya dun sa school, basta nag-Burman, sunod-sunod na yung nagkakasakit. As in, walang paya from kinder niya up to last year. Pagpasok ko ng Burmans, ayan na yung ubo, sipon, lagnat. Hindi ko alam kung hindi talaga siya maiwasan kasi syempre, hindi mo naman masasabihin yung mga kids na, mag-face mask, mga ganyan. And then, 2 beses siya nagka-dengue. So, syempre, hindi mo naman pwedeng i-impose sa school na maglinis. Alam mo yun, yung gano'n, kung anong dapat nilang gawin, dapat sila mismo yung nakakaalam. Third reason, ito ay personal ha, yung miscellaneous fee, other charges na okay lang sana kung napoprovide ng school. Pero kung hindi, manghihinayang ka. So, yun yung naging reason. Ano pa bang reason natin? Ba't nag-homeschool? Nabanggit mo na yung sa dengue? Yes, oo. Yun, yung health, yung safety. When it comes to bullying naman, wala namang ganun dun sa so far dun sa grade nila. Pero never naman na-experience yung ni Rafa. Tsaka talagang present din naman ako sa school actually. Honestly, before, hindi ako agree sa homeschooling. Kasi parang sa akin, more than academics, gusto kong ma-develop kay Rafa or ma-improve siya while growing up ay yung
pakikipag-interact, lalo makasama sa ibang tao, socialization. Yun talaga yung gusto ko. Kasi syempre, di ba, no man is an island, totoo yan. Pag mamature ang isang tao, mag-grow ang isang tao dahil sa ibang tao. Kung paano i-handle yung sarili mo, paano ka sa ibang tao. Yun yung gusto ko talaga matutunan niya at maging independent siya. But then again, na-realize ko rin na naka-build na siya ng friendship. Kasi may messenger na, may messenger kids na, so nakakausap niya na yung mga classmates niya. Then, nag-start ako i-consider yung homeschooling. May akala ko dati kasi pag homeschooling as in parent lang yun yung ayoko kasi parang ayoko na ma-compromise yung relationship namin bilang mag-nanay, yung relationship nila bilang magtatay. Kung pasensya bilang magulang na magtuturo ka sa anak mo. Yun yung ayaw namin na parang ang ano ko noon, yung relationship as father-daughter, wag sa schooling. Oo, meron partly. Kasi actually, sa pinanggalingan ng school, sobrang nakasa kami magturo as in. Parang na-experience namin kung hindi hands-on ang magulang niya sa previous school na, ma-left out ang bata. So, kailangan talagang guided ng magulang from sa review, sa lahat, sa discussion, ganon. So, hindi namin alam sa ibang school kung ganon din. Bakit? And then yun going back, na-i-found. Pero, to be fair din naman, as parents, kailangan mo rin naman talaga i-review yung mga anak. Yes, oo. Baka sabihin kasi nila, kailangan mo naman i-review anak mo, bakit mo sabihin na natuto kang mag-review ka? Oo. Yun. Kaya totoo naman i-review talaga pa rin na naman ang education ng bata ay siguro, shared na. Siguro naghanap lang kami ng yung school na mas tutok sa pag-aaral ng bata. Academics, so. Kasi dito sa pinagalingan ng school, once may activity yung buong week. Ilang teacher lang yung nagtuturo. Yung na-compare din kasi natin yung Yung way panahon ng pagtuturo ng panahon natin. Oo, yun. Kaysa ngayon. Oo, yun, nandun siguro kami sa part na yun. Oh. Bagong magulang kami, si Rafa lang naman, so hindi namin sure, pero yun na. Yun ang naging comparison kasi talaga namin. Kasi hindi naman din kami yung tito-tita na naging hands-on sa mga pamangkin, so wala kaming idea talaga. Wala may idea. Oo. So ang comparison namin ngayon kung paano ang education, paano ang panahon school, na. yung panahon namin. Ngayon kasi napansin namin, grabe, parang puro extracurriculars, puro activity, parang ituturo itong subject na to after yan, tapos na. So ikaw na magulang kung hindi mo siya tuturuan, pagdating ng exam, patay. Yun naman, pero ang education talaga, ang growth ng bata ay shared responsibility ng school and parents. Hindi lang pwedeng iasa lang sa teachers, hindi rin pwede sa magulang lang. Kailangan din talaga natin ng guidance. Kailangan din talaga nila ng guidance natin. So, ano mo na mga concerns and doubts mo for homeschool? Yun nga, yung hindi siya magkakaroon ng friends, parang paano niya i-handle yung sarili niya, paano pagka dumating yung time na ibabalik natin siya sa face-to-face. Oh, kasi parang hindi rin naman natin sure kung tuloy-tuloy itong Oo, homeschool. yun. Kasi ngayon, nasa stage kami na itatry namin kung mag-work. Ayun nga, parang iniisip ko noon, paano pagka nakipag-ano siya? Parang pag face-to-face na siya, since baka siya ma-overwhelm, ay, yung mga kaklase ako ngayon, paano pagka hindi niya makasundo, paano i-handle yung mga ganon. Tapos, paano matututukan ba namin siya bilang parehas kami working? Yun naman ang naging concern ko. But then again, nung kinonsider ko ang homeschooling, I found out meron pala siyang 2 types. Merong parent-led, may teacher-led. So itong parent-led na tinatawag, pure module. Bibigay ng sulang module ng bata, bahala ang nanay, gumawa ng lesson plan, kung paano niya tuturuan yung anak niya everyday. Yung teacher-led, same as face-to-face. May mga classmates ka rin, yun nga lang online. And then, nag-search ako nag-list down ako ng mga school. Ipopost namin dito yung mga school na na Consider. shortlist ko, na consider ko.
Merong mga homeschooling na, Ano ubus ko mo? grabe, patuloy naman ako. Merong, ang pinili kasi namin pala, teacher-led. Yung guided pa rin siya ng teacher. Meron, 4 hours, yung homeschool in a day, every day. Meron din naman na 2 hours lang in a day, tapos MWF, yung gano'n. Tapos, meron din school na yung homeschooling, nakafocus siya sa lahat ng, kumbaga, major subject, math, English, science, yan. And then, yung mga minor subjects niya, yun ang module lang. So, ang magtuturo naman yung parents. So, nagustuhan ko siya na meron palang, yun yung number one na pag-deans kami na, sige, try natin yung homeschooling. Tapos, nasa search ko, nalaman ko rin, na-found out ko din na, kahit pala homeschool ka, pwede kang mag-join sa activity ng school. Na, Doon sa school na pinasukan mo. sa pinasukan namin Kasi nga, may mga school na homeschooling ka, pero once na may, buwan ng weekend, tuition month, field trip, pwede siyang join. So makikilala niya din yung mga naka-face-to-face na same grade niya. So yun lalo, doon na kami sige, try natin yung homeschool. Kasi pwede naman pala. Ang isa pa, ayun nga, yung mga friends niya, kinder, up to grade 2, kausap niya na palagi sa messenger. Kumbaga nagkaroon na siya ng constant. Kasi yun din yung gusto ko sa kanya na magkaroon siya ng constant friends na hanggang paglaki niya, friends niya. Kasi magiging major fear natin. Oo, yun talaga yung Wala major. siya. Oo, na, Pakikipag-socialize. oo, yun Kasi na. mawawala talaga. Tatlo lang kami sa bahay. Tatlo lang kami sa bahay, tapos masasanay lang siya na kaming tatlo. Tapos, while nag-i-inquire ako sa mga schools, may na-found out ako. Meron pala mga homeschooling provider na sila lang yung nagpo-provide ng lesson, ganyan, sila yung magtuturo. Pero, yung DepEd or yung documentation ng bata, yung main school bale, yung mag-aasikaso, kung mag-affiliate sila ng school. Okay, so kumbaga, ito si school, Halimbawa si school, ito yung provider. oo, yun. Parang meron siyang Umbrella, parang ganyan. So, okay lang yun. So, yun. Yung school pala na napili namin, siya lahat. Kumbaga, wala siyang Hindi lang siya basta affiliate. provider. Oo, hindi lang siya basta provider. Hindi lang siya basta affiliate, kundi siya talaga mismo yung school. I-raise namin yun. Ang sabi naman nila, okay lang daw yun na gano'n. Na may mga gano'n talaga Legit na, pa rin naman daw yung yes, mga gano'n. legit. Ang importante lang, alamin nyo ang kanilang DepEd accredited accreditation number, ganun, or yung accreditation number. Kasi kahit yung mga affiliate, ini-inform may isa akong napag-inquiran, yun sana yung second choice ko. Kaya lang nung tinanong ko sa kanya kung saan sila affiliated, hindi niya sinabi. Ayaw niya pang sabihin. Ayaw niya pang sabihin. Kapag naka-enroll na daw, bilang sigurista akong nanay, ayoko ng gano'n. So, hindi ko na siya sinama sa shortlist ko. Yun. Mostly naman, pag-inquiran ko na affiliated sila, ini-inform naman nila kung sino yung, kanino silang school affiliate. So, yun, kung magka-try kayo ng homeschooling, yun ang tatanungin nyo kung sila mismo yung provider or affiliated sila. And ano yung accreditation number nila. And kung meron silang options for parent-led or teacher-led. And pagdating pala sa tuition fee, mas mura si parent-led compared kay teacher-led. Isang advantage pa pala nitong homeschooling, wala kang physical books. Bibigyan ka lang ng module. So, ikaw, hindi ka na mahirapan mag-dispose ng books. Gaya ng, hindi ko alam kung paano namin i-dispose ang books ni Rafa from kinder to grade 2. So, yun. So, dahil nga nag-transition na si Rafa into homeschooling, makakaasa kayo na mag-update kami sa inyo kung paano ba, kung ano yung advantage na ma-experience namin, ano yung disadvantage, kung how hard it is para mag-homeschool ang isang bata. So, yan ay. So, tingin mo, what excites us the most dun sa itong bagong
yugto ng edukasyon nila. Siguro, Kasi ito talaga, never itong sumagi sa utak ko. yes. So, as in, never Parang hindi ko naisip na magpapa-homeschool ako. Kasi ano kami, traditional. traditional kaming magulang actually. Gusto namin traditional. Oo, Pero kaya- talagang na-push kami dun sa point na yun. Oo. So ano yung tingin mo ma-excite? Siguro na-excite lang ako na kahit nagsuschool na si Rafa, hindi ako gigising ng 4:30 Kasi maghahatid ako eh. Oo. Siya naman, Magsusundo pa ako. hindi siya maghahatid. Tapos, babalik sa tulog. Lalo pagka office kami, babalik sa tulog. Tapos hindi ka na makabalik sa tulog. At sakit-sakit na ulo mo, papasok sa office. So, yun naman, ano naman nakaka-excite. Ayun yung nakaka-excite. Siguro, Tapos nakaka-excite ba kung matututo siya sa atin? yun na hindi ko i-question. Kasi, natuto siya sa atin since Ay, kinder. sa bagay. Oo. Yung part na kaya pa namin magturo, hindi ko Sabagay. Oo. Totoo. Ano yun? Ano ba ang tawag? 100% sure matututo siya. Matututo siya. Kasi, grabe talaga. Simula kinder hanggang grade 2. Hindi lang naman ako yung mga co-parents ko din, co-ma'am, talagang To be fair naman, may mga parents pa rin, may mga teachers pa rin naman doon sa school ay magaling magturo. Oo. Meron talagang, Meron talaga. Siguro masyado lang kami hindi ko alam kung nag-expect siguro na- dahil nga tayong mga, lumaki yung mga pinanganak ng mga batang 80s, ganyan. Mga batang 90s, batang 90s na ba tayo? Ayun. Oo, hindi ko alam. Alam mo kasi yung pinagdaanan mo yung paano ka tinuruan ng mga teacher na natin, paano sila naghigpit. Alam mo yun? Oo. Tapos paano sila nagturo. Alam mo yung ang galing kasi nila dati. Oo, tsaka parang dati, Yung turo nila. Tapos talagang gusto mo ngayon, as parent ka na, ganun yung ganun in-expect yung ko. gusto mong system na iyan sa anak mo. Kasi parang, Which is yun, kasi parang hindi eh. Parang ang nangyayari ngayon, inuro namin sa ito 1 plus 1, bukas sa 2 plus 2 na tayo. oo, ganun. Ganun kadali yung Ganun facing kadali na. yung facing ng education system Oo. ngayon ha. Yung napansin lang namin ha. Hindi ko alam kung ganun din sa iba. Oo. Hanap tayo ng ibang school na malapit sa atin. Tapos nag-check tayo kung paano yung ano. Pero kasi, sobrang mahal yung mga school na malapit sa Yung mga Daang libo talaga yung for mga an school- elementary school. Yes, yung mga school kasi na malapit sa amin, sa area namin, as in 100,000. Hindi ako magpapaaral ng anak ng elementary ng 100,000. Okay ako siguro mga College. at most 60,000 elementary. Okay ako dyan. Na ipoprovide Sa'yo, okay talaga. na. Sa'yo, okay yun. Kaya ko yan, yung mga 60,000 na yan. Tapos talagang pag sinabing computer lab, may computer lab. Pag sinabing science lab, may science lab. Kung ano mang lahat ng nasa miscellaneous, okay ako dyan. Kung lahat niya na ipoprovide ng school. Pero kung hindi, yun ang ibang usapan. Meron ako kasing isang, dun sa shortlist ko kasi merong isang Catholic school din eh. Nung binrate daw sa akin Miscellaneous. yung miscellaneous, reasonable siya eh. Kaya isa din siya Alam mo, gagamitin mo lang as Oo. a homeschool student. Magre-reklamo ako once, pero I always choose my battle. Kung Saan may battle kasi yung Oo. choose namin. Eh. kung hindi ko na, kung ayoko naman, hindi ko siya itutuloy. Hindi na ako para painitin ko pa yung ulo ko dun sa school. Yung gano'n, naalis na lang ako. Kahit saan, ganyan. Hindi ako para magreklamo tapos magsistay din naman ako. Tapos, ano ba bang nakaka-excite? Makakapag-travel kami anytime. Ayun, oo. Kapag travel ka na anytime. Hindi yun ang main hour namin. Baka sabihin kasi, nag-vlog sila. Oo, Kaya nag-vlog sila sila. mag-homeschool para makapag-travel. Hindi, wala yun sa plan. Kasi hindi naman kami, to be fair, hindi naman kami talaga pure na na vlogger. Meron kaming 8 hours, 5 days a week na work. So, ang leave namin in a year ay 20 lang. Na hindi magiging reason na kaya siya pinag-homeschool kasi para makapag-travel. Hindi, kasi mauubos yung leaves namin. Pero pinaka-nakaka-excite talaga, hindi ako gigising ng alas 5, kaya 4:30 para magluto, para mag-prepare ng mount. Ayun, wala akong ma-planchahin everyday. Ako na-excite ako para sa ano kayang mangyayari after a year. Gustuin pa ba natin mag-homeschool siya by next year? O lilipat na talaga tayo ulit sa traditional? Oo. Yun, isa yun sa mga pinililook forward ko siguro. Pero alam nyo, gusto ko pa rin talaga ng kasi doon tayo tumibay eh. Sabihin niya, mga 40-ahin. Doon ka tumibay. Oo, mga 80s, 90s, yung mga, yung matatibay.
So, anong feeling mo, anak? Homeschooling ka na? It's fine. It's just I don't see other friends because it's just online. Saan ka mas excited? Meeting other friends. Yung mga classmates mo sa online. Sure ka may classmate ka? Ay, hindi ako sure. Sure, ilan ba sila? Wala pa sinabi, no? Happy ka? Happy ka na homeschooling ka? Yes. Why, Bakit? bakit? Ba't ka happy? Because so Makapag-travel ka? so that I can hug you and kiss you. O, ano ba? Naman. Bakit ka happy na homeschooling ka? So that every time when I miss you, I'll not miss you anymore because I have you. I am in the house. Taong bahay kasi siya, taong bahay. Tapos guys, ito pa pala. Sa homeschooling naman, may mga limit lang din. Yung kinikirator nilang student, eh, hindi ko alam kung per section. Parang per section. Kasi gaya sa school niya ngayon, parang ang maximum ay 5. Malit lang. So matututukan pa rin naman ng bata. Tapos pala, naisip na lang pala namin, since nagustuhan ni Rafa yung taekwondo, Yun. ano ba, i-continue na lang namin siya na mag-taekwondo. Mag-extra Oo, curriculum. because pwede niya yung maging isa pang outlet na hindi lang Makipag-socialize oo, din siya. makipag-socialize. Hindi Kasi lang may mga kami. friends na rin siya sa taekwondo. Oo, may mga friends na rin siya doon. And then yung mga coaches, ini-encourage kami na ituloy kasi nakikitaan siya ng potential. Makikita mo yung improvement niya yun, no? Oo, makikita mo. Kasi hindi lang nag-ballet siya actually. Pero nakita ko sa kanya na na-bored na parang siyang na-bored. Hindi mo siya makikitaan ng excitement nung ballet compare ngayong taekwondo. Ngayong taekwondo, kasi isa pa lang yung uniform niya. Ang mahal naman ang uniform ng taekwondo, no? Aba, kukulitin na labahan na yung taekwondo niya kasi para sa susunod na session. So nakita ko talaga yung excitement niya na dito sa taekwondo. So yun, kung kayo mag-homeschooling, yun na, yung mga pwede naman kayo nag-inquire para, tsaka pala nag-inquire ako, March pa lang. Kasi itong, basta pagdating kay Rafa, ayaw namin na nagdidesisyon ng agad-agad. At nagdidesisyon So, based February pa nga lang, nag-disip na tayo. Rafa ba yun? O ayaw ko nagdidesisyon ng based sa feelings ko pagdating kay Rafa. Based sa emotions ko. Gusto ko yung isip talaga yung gumagana kasi hindi naman hindi naman yung para sa akin eh. Para sa kanya. Ayun. Kung mag-homeschooling kayo, tapos may mga questions kayo, kung gusto niyo mag-message sa amin, mag-comment lang kayo. Kung kaya namin sagutin, sasagutin namin. Ayun, TRISEM na rin pala. TRISEM nga ba? At tatlong grading period, Oo, parang ganun, di ba? Oo, yung DepEd. Ayun pala, ang curriculum naman pala ng Matatag. homeschooling, matatag pa rin naman. So, ang kailangan nyo lang alamin yung kanilang accreditation number. Pwede, alam ko ha, hindi ko lang na-try. Pwede nyo i-check sa website ni DepEd kung legit yung accreditation number na binigay. Kasi, mga pag-inquirean ko palang school, yung certificate mismo yung sinesend nila eh. Oh, talaga, ang sarap ng coffee nila. Sakto lang. Ako sakto lang. Talaga? Order ko ay... Cappuccino. Ang sarap ng Spanish latte. Ano pa ang share mo? Yun. Kung meron kayong mga comments or ngayon kay mga parents kayo at nagko-consider kayo mag-homeschooling or kung hindi nyo sa traditional school, so mag-comment na kayo kung anong tingin nyo yung magandang factor ng pagpili ninyo sa schooling ng anak nyo. So, para mag-share tayo. Ayun, kung may mga suggestion pala kayo sa amin, tips, techniques, guide na dapat namin gawin. Kasi, Please, tulungan nyo rin kami. Oo, kasi mag-start pa nga lang kami Kasi ng first time namin to, wala kaming idea at all talaga. Oo, kung paano yung magiging dynamics namin sa bahay. Ganyan pala, kaya nga kami nag-IKEA kasi bumili kami ng table ni Rafa. Gaya ng book. O, lagay ng book, yung mga gamit niya, yun, para organize. Yung homeschool pala na napili namin, meron siyang sarili niyang app, na dun, yung app na yun may chalkboard eh, may sarili may chalkboard, gusto sila mag-discuss.
Ganon. Tapos ayun pala, may mga homeschooling din pala na i-require silang pwedeng mag-uniform. Yung ID, magpo-provide din sila ng ID, magbibigay lang kayo ng ID picture. So, normal din naman na para ka lang din nag-face-to-face, hindi nga lang nagpupunta sa school yung bata. Nung nag-start ako mag-inquire pala, doon ko na-found out, ang dami naman na pala talagang nagpo-provide ng homeschooling. Marami At nag-homeschool. ang dami nang nag-homeschool. Actually, itong pinili naming school, never daw nilang na-imagine Magpap-homeschool sila. na Magki-cater sila ng homeschooling. Mag-cater sila ng homeschool at mas papatok siya. During pandemic, doon nag-start yung homeschooling, di ba? Tapos after nun, ang dami na atang nag-ano sa kanila. Kaya nag-inquire, kaya tinuloy na nila. Tapos ngayon, mas madami na nag-homeschool na estudyante sa kanila compare sa nag-face-to-face. Though yung face-to-face kasi nila talagang may limit per classroom kasi ayaw nila ng masyadong crowded. Gusto pa rin nila na tutok ang teacher sa bata. May sasabihin ka pa, yun, hintayin nyo na lang yung update namin sa mga susunod na vlogs. Sa mga TikTok accounts. Sa mga TikTok accounts, kung yung update sa homeschooling, paano silang magtatay, magtuturuan. Yun na lang. So, thank you guys. Please don't forget to like, subscribe, and share our video para makatulong din sa mga, magsa-start ng journey sa homeschooling para parehas natin simulan ang homeschooling at yun, kung may share kayo, comment lang. Thank you and bye! Try nyo pala dito sa after 3. Ang sarap nitong ano tawag dito? Ube egg tart. Yan. Thank you!